Vitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Clemix Forte. Clemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development Bicol, ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon may kinalaman sa mga programs ng Department of Health, Chikahang Pangkalusugan. Pagtatalakay ng mga napapanahong issue na tiyak na inyong papakinabangan, Chikahang Pangkalusugan, mental health concerns, mga health tips at iba pa. Ang lahat ng yan ay mapapakinggan ngayon na sa DCGB, always number one. Servisyo sa Ludicolo. Kitagabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na servisyo. Madaling dulo ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa, nagkasara ng sinda sa servisyo. Matawan, solusyon, DOH-CHD, servisyo sa Ludicolo. Ika ako, kitagabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa kinanglan, ipangakisang kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig naon. Mag-ibong maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, servisyo sa Ludicolo. Kitagabos, magkarabang, magkaibang, maray na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpaghipi, magtimbang. Dapat kita magmangno, magpatisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay. Mga pahiramdam lamang para iwasela. Sa programa ka, Department of Oras na naman para sa ating programa dito sa Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ako si Maxine. At ako si Joanna. Ayan, magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa ating programa ngayong umaga. Isang oras na naman tayo magchichikahan tungkol sa isang health event o health program dito sa DOH Bicol CHD. Pero syempre, bago ang lahat ng iyan, alamin muna natin kung ano ang latest mula sa DOH Bicol. Alright, syempre ang latest natin is ang ating mga bagong naitalang cases as of August 9, 2021. So we have a total of 94 new cases of COVID-19 for Bicol Region as of August 9, 2021. Dito dyan ay from Albay,
Camarines Norte, wala pong naitalang kaso. Ang Camarines Sur ay mayroong 73 new cases. Ang Catanduanes, wala po. Ang Masbate, wala rin. At ang Sorsogon ay may 14 new cases ng COVID-19. So sa distribution ng cases ng 7 new cases sa Albay, 3 po dyan ay mula sa Legazpi City, 2 ay mula sa Ligao City, at 2 naman ang Daraga at Tiwi. Mayroon din tayong naitalang recoveries. 93 new recoveries as of August 9, 2021. At ang 94 na yan po, 64 dyan ay from Camarines Sur, 3 Catanduanes, 8 sa Masbate, at 18 sa Naga City. Samantalang mayroon din pong deaths na na-record na with total of 4 new deaths as of August 9, 2021. So yan po ang ating latest updates on COVID-19. Kagaya po sa sinabi kanina or na-mention kayo ni Sir Ken sa ating ulat sa COVID-19 Bicol. Also, gusto rin po namin ulit i-reiterate or ipaalam sa inyo ang patungkol sa mga variants of concern dito sa ating rehiyon na kasalukuyan pong naririto po sa atin. So, last August 6, 2021 ay nagkaroon po tayo ng emergency press conference na kasama po natin ang ating Regional Director na si Dr. Ernie Rivera, pati na po ang ating Assistant Regional Director na si Dr. Ferchito Abilino at ang ating Regional Epidemiologist na si Dr. Aurora Teresa Daluro. At nagbigay po nga ng update ang ating Regional Director na si Dr. Vera patungkol sa circulating COVID-19 variants of concern in Bicol region. So based po sa genomic sequencing results from the Philippine Genome Center received by the Regional Epidemiology and Surveillance Unit last August 5, 2021, ay mayroon pong 2 bagong kaso ng Delta variants or merong na-confirm na Delta variant cases sa ating rehiyon as of August 5, 2021. So itong mga test po na ito ay pinadala po itong mga specimen nila last July 2021. To summarize po, mayroon na po tayong nung last July 21, 2021 ay naglabas din po tayo ng press release about sa mga iba pang variants of concern. At 11 nga po ay meron tayong UK variant or the Alpha variant, 22. Meron din po tayong 22 cases of the South African variant or the Beta variant. At yun nga po ay meron na tayong 2 local cases of Indian variant or the Delta variant as of August 5, 2021. Mayroon din pong isa na Delta variant na reported from a returning overseas Filipino. So a total of 35 Bicolanos na po or meron na tayong 35 local cases ng COVID-19 variants of concern sa Bicol region. For the distribution on Alpha variant, reported last July 21, 2021, Camarines Sur has 7, Iriga City, Naga City, Masbate City, and Sorsogon ay may tigi-isa pong Alpha variant or the UK variant. For the Beta variant po, reported July 21, 2021, ang Albay mayroong 3, Legazpi City mayroon din pong 3, Tabaco 2, Camarines Norte 1, Camarines Sur 8, Naga City 4, Sorsogon 1. At sa Delta variant po na na-report natin last week lang po, Legazpi City and ang Camarines Sur ay may tig-iisa. Stated on our press release on initial investigation, the Legazpi City Delta case is linked to a confirmed case from Malilipot, Albay, while the Nabua case works in a nearby municipality of Bula in Camarines Sur. The father of the Nabua case also contracted the COVID-19 virus. So ito pong mga cases na ito ay naka-recovered na from COVID-19 since last July po sila nag-positive for COVID-19 and ang result ng Philippine Genomic sequencing nila is it takes at least 1 month for the Philippine Genomics from the Philippine Genome Center. However, nag-conduct pa din po ng contact tracing ang ating RESU with coordination po sa ating local ESUs. The Delta variant, also known as the B1617.2, is first detected in India on October 2020. It is known as the most contagious coronavirus worldwide. With the rate of infection ng Delta variant at ng Beta variant at with the local transmission ng Alpha variant sa ating rehiyon,
hinihikayat pa po namin ang ating mga kapwa Bicolano na sundin ang mga minimum public health standards tulad ng pagsuot ng tama ng face mask at face shield, pag-maintain ng social distancing ng 1 meter or more, and doing hand hygiene. Also, importante din po na mag-stay at home na lang po tayo and be with our families, refrain from attending all forms of social gatherings, and avoid poorly ventilated rooms. DOH Bicol appeals to public to immediately isolate when sick, wear masks, and seek immediate consultation. On top of this intervention, it is vital to get oneself vaccinated against COVID-19. Health workers, senior citizens, and persons with comorbidities o yung may mga iba pong karamdaman must receive their vaccines to protect themselves and their loved ones from severe forms of COVID-19. So yun lamang po ang ating update on COVID-19 and of course on our variants of concern. Max, para sa ibang balita. Ayan, so para nga sa iba pang balita, mayroon tayong mga health events na ipinagdidiwang ngayong buwan ng Agosto. Dahil gaganapin ngayong buwan ng Agosto ang Linggo ng Kabataan, nagkaroon tayo at the moment ng isang webinar tungkol sa Understanding Adolescent Sexual Behavior. So live po yan sa ating DOH Bicol CHD Facebook page. Maaari nyo po yung mapanood ngayon at maaari nyo rin po yung i-replay mamaya-maya. Ngayong August din ay ating ipinagdidiwang ang National Breastfeeding Awareness Month. Kaya naman iniimbitahan namin lahat ng mga mommies at daddies na makilahok sa ating virtual hakab na 2021 ngayong August 21. Abangan ang mga detalye nito na makikita din sa official Facebook page ng DOH Bicol CHD. So maliban sa mga yan, ang iba pa nating mga pinagdidiwang na health events ngayong buwan ng August ay is Family Planning Month, Life Saving Month, National Tuberculosis Awareness Month, at National Lung Month. Para naman sa balitang vaccination laban sa COVID-19, patuloy nga po ang ating pagbabakuna dito sa region. Kaya naman sa mga kabilang sa A1, A2 at A3 priority groups, kaya ito po yung mga frontline health workers, senior citizens at people with comorbidities, magparehistro na po sa inyong mga local government units para po makatanggap ng dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Kung kayo naman po ay positibo o may kakilalang positibo sa COVID-19 na nakakaranas ng malalang sintomas, tulad na po ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga, maaari po tayong tumawag sa ating One Hospital Command System para magabayan sa paghahanap ng hospital na nalalapit. Makukontak po ang ating One Hospital Command System sa numerong 0916-234-9063. Ulitin ko po, 0916-234-9063. O kaya naman sa landline 204-0040, local 508. Yan po ang ating mga numbers ng ating One Hospital Command System. Para palaman po ang iba pang balita mula sa Department of Health, i-follow lang ang aming official Facebook page na DOH Bicol CHD. Mapapanood din po dito ang Ulat sa COVID-19 Bicol, isang programa tuwing 10:30 a.m. Monday to Friday po. Diyan po binabalita ang kompletong COVID-19 updates dito sa Bicol Region, ang healthcare utilization rate din. At syempre, sinasagot din po dyan ang mga katanungan mula sa publiko at sa ating mga media partners. Sa muli, pinapaalala din ang publiko na maniwala lamang sa mga tamang impormasyon mula sa mga verified sources tulad na nga po ng DOH Bicol CHD at syempre ng Department of Health Philippines Facebook page. So yan lamang ang ating mga latest mula sa DOH Bicol. Tumako na tayo sa ating topic ngayong umaga. Alright, kanina Max na-mention mo na ngayon ay National Lung Month din. Na napakahalaga ang usapin patungkol sa lungs dahil nga ang COVID-19 ay parang naapektuhan po mostly ang ating lungs. So ngayon po, pag-uusapan natin is all about taking care of our lungs and ang mga sakit na nakuha natin. So Max, sino bang makakasama natin for today? Yan, so nagkaroon nga tayo ng chance na makausap si Dr. Nancy Rose F. Lavarete. Siya ang head ng Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis Treatment Center
ng Sorsogon Medical Mission Group Hospital and Health Services. Pag-usapan nga natin ang mga kinakailangan nating impormasyon tungkol sa ating mga baga at kung paano natin mapapangalagaan ito, lalong-lalo na sa gitna ng pandemya. So wag na natin siguro papatagalin pa, panoorin natin ang ating naging chikahan with Dr. Nancy. Alright, so dahil nga National Long Month ang ating pinagdidiwang ngayong August, makakasama natin sa ating chikahan ngayong umaga si Dr. Nancy Rose F. Lavarete, isang Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis Treatment Center Head ng Sorsogon Medical Mission Group Hospital and Health Services. So good morning po, Dr. Nancy. Good morning po, ma'am. Ayan, so happy National Long Month po, Dr. Nancy. So para sa ating unang question po, paano natin maaalagaan ang ating mga baga, lalong-lalo na po nasa gitna nga tayo ng COVID-19 pandemic? Okay, so sa pag-alaga ng ating baga, syempre, kailangan natin ay malusog na baga. So kailangan natin, napalakasin natin ang ating resistensya para hindi po tayo magkakaroon ng mga sakit sa baga. Alright, so nabanggit niyo po na para hindi tayo magkasakit sa baga, kaya natin kailangan ng malusog na baga. Pero doktora, ano po ang mga karaniwang sakit na nakuha natin sa baga? Marami kasi sakit sa baga. Nagsisimula yan sa simpleng prangkaso or influenza. Nagsisimula yan sa tuberculosis o kaya meron din pong pneumonia o kaya meron din po tayong lung cancer. Iba't iba ang klase ng sakit ng baga, lalo na kung halimbawa matatanda, ang common din sa kanila ay yung tinatawag natin COPD o kaya doon sa mga bata na meron din mga bronchial asthma. So, iba't iba ang sakit sa baga, pero kadalasan dahil nga baga, kadalasan sa kanila ay may ubot sipon sa sintomas. So, ayun nga po yung mga karaniwang sakit sa baga, doktora. So, ano po yung pangunahing sanhi kung bakit po tayo nagkakasakit sa baga? Kadalasan, ang isang tao o ang isang pasyente nagkakaroon ng sakit sa baga, na nagkakaroon sila ng sintomas ng ubo, ay dahil nga mababa ang kanilang immune system. Or kaya naman, nahawa sila sa isang taong may sakit na rin sa baga. Meron silang dalang mikrobyo, mapa-virus man ito, or mapa-mikrobyong gawa dahil sa bakterya, ay pwede rin po sila magkaroon ng sakit sa baga. So, paano po natin, doktora, malalaman na ang isang tao ay may sakit sa baga? Ano po ang mga karaniwang sintomas na mararamdaman ng isang tao? Kadalasan, kapag ang isang tao ay may sakit sa baga, lagi po siyang may ubo. Kung halimbawa sa tuberculosis may ubo siyang 2 linggo o mahigit pa. So, nag-iisip na isang doktor na magkaroon siya ng TB. O kaya naman sa mga bata, lagi siyang may ubo na hindi nawawala, yung pala may hika na rin siya. O kaya naman sa iba, merong may tinatawag na ubo na hindi nawawala, may kasabay na lagnat, may kasabay na hingal, at may kasabay din na madaling mapagod. So, ang pinaka-common po na sanhi ay na sintomas ng sakit sa baga po ay itong ubo nga po. So, para sa ating po mga nakikinig sa ating programa ngayong umaga, kung kayo po ay may ubo na matagal-tagal na magpakonsulta na po sa inyong doktor. So, ayun nga po, doktora, yung mga sintomas na nabanggit ninyo na mayroon ng isang tao ng sakit sa baga. So, paano po malalaman kung malala na ang sakit sa baga at kailangan na pong pumunta sa doktor? Kasi dahil nga dahil sa ang sakit sa baga ay ang sintomas na common ay yung ubo at sipon. So kapag ang ubo at sipon mo ay tumagal po ng mas
mas matagal kaysa sa sinasabi nila ordinaryong ubot sipon, katulad po ng 2 linggo o mahigit pa, at nagkaroon ka na ng paggamutan, naggamot ka na kunwari ng antibiotic, naggamot ka na ng mga para sa ubo, at hindi pa rin siya nawawala, mahigit na 1 linggo o mahigit na 5 araw, tapos may mga karagdagan pang ibang sintomas katulad ng nilalagnat ka, katulad na nagkakaroon ka na ng paghingal, o kaya nagkakaroon ka na ng lagnat. Ito ngayon ang mga sintomas na kailangan magpatingin ka na sa doktor kasi kailangan ma-examine ka na ng doktor, baka may kailangan ng gawin na mga laboratory test para sa'yo. So doktora, dagdag ko lang po, what if hindi po napunta agad sa doktor itong mga taong nakaranas na ng malalang sintomas? Ano po ang maaaring mangyari sa kanila? Kasi common pa rin yan ngayon dahil nga doon sa hirap magpakonsulta sa doktor, ang kadalasan na ginagawa ng mga pasyente, napupunta sila sa yung karaniwang mga pag-self-medicate, napupunta sila doon sa minsan sa doktor o kaya sa mga manghihilot na mga kung ano-anong iniinom na mga gamot, di lalo sila nagkakaroon ng paglala ng sitwasyon. So, kapag lumala ang kanilang baga, mas madami silang mararamdaman kaysa sa doon sa mga nabanggit ko na lagnat, hingal, madaling mapagod, dahil nga doon sa napabayaang pagpakonsulta. Ayan. So, kaya sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay may nararamdaman na upo at sipon na lagpas 2 linggo, magpakonsulta na po sa inyong doktor at baka lumala pa ang inyong karamdaman. So, sa ating pagbabalik, magpapatuloy ang ating chikahan kasama si Dr. Nancy Labarete. Babalik po ang chikahang pangkalusugan. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay. Maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhing may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga naong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. At nagbabalik ang chikahang pangkalusugan. Kasama pa rin natin si Dr. Nancy Rose F. Labarete, ang head ng Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis Treatment Center ng Sorsogon Medical Mission Group Hospital and Health Services. So kanina nga napag-usapan natin yung mga sakit sa baga, ang mga sintomas nito at kung anong maaaring mangyari kung hindi ito mapakonsulta sa doktor agad-agad. So ngayon naman po, doktora, paano ba natin maiiwasan ang mga sakit sa baga? Syempre, sabi ko nga kanina, para maiwasan natin ang mga sakit sa baga, kailangan palakasin at palusugin natin ang ating mga baga. Nandyan po na iinom tayo ng mga vitamins o kaya kailangan natin kumain sa tamang oras na kumpleto at masustansyang mga pagkain. At sigit sa lahat, kailangan natin matulog ng tamang oras, at least mga 8 hours a day para hindi napapagod ang baga. So in short, wala namang kailangan na special, special na gagawin, kundi palakasin lang natin ang ating mga baga. Ayan. So kanina po pala, doktora, nabanggit ninyo na may yung mga sanhi ng sakit sa baga. Pero pwede po ba may maging hereditary ang mga sakit sa baga? Kasi may mga sakit talaga na very rare, hindi naman lahat ay hereditary. Kaya lang,
nagkakataon ang notion kasi ng mga tao na kasi ang tatay niya, ang nanay niya ay may sakit na TB, kaya yung anak ay may mga sakit din na TB. So akala nila yun ay hereditary. Pero ang totoo nun, dahil nga sakit sa baga, kadalasan are airborne. Pag sinabi nating airborne, yun ay nakukuhang sakit dahil gawa sa hangin. Ibig sabihin na kapag ang isang tao ay nagbahing, nagsasalita, o kaya nag-ubo lang siya ng malakas kahit na nga kumanta ng walang mask, ngayon, kakalat yung mikrobyo sa air o sa hangin, ay nagkataon, hihinga ang isang tao. Kaya magkakaroon siya ng sakit. Kasi isang bahay, magkakasama sila, natural ang isang tao doon na isa lang na may sakit, mahahawa na lahat. Kaya akala ng mga tao, isang buong pamilya may sakit na TB ay dahil nga hereditary daw. Pero kung tutuusin, ay hindi naman po siya hereditary. Nakakahawa nga lang, infectious kasi nga airborne siya. At saka ngayon, sa panahon ng pandemya, alam naman natin, lahat po tayo nakakaalam na ang COVID ay hindi lang droplets na ngayon, airborne na rin. So kaya nga kahit nandoon lang tayo sa loob ng bahay, kaya pag may isang tao sa isang bahay ay may sakit, ina-advise na natin na mag-face mask siya at mag-isolate. Iwalay na siya. So yun ang pinaka-common na measures para mag-ingat tayo dun sa mga sakit sa baga. Hindi lang kasi pinag-uusapan natin ay TB, hindi lang pinag-uusapan natin na pneumonia, hindi lang pinag-uusapan natin ay COVID. Yung iba naman, yung sinasabi niya hereditary, yung bronchial asthma. So, halimbawa, yung bronchial asthma ay pamilya mo, tatay mo, meron kang bronchial asthma. Parang ang dating, meron ka na rin bronchial asthma pagdating ng panahon. Hika ang pinag-uusapan natin ng sakit sa baga. Kaya lang, hindi naman lahat na sa buong pamilya ay may hika. At hindi rin naman, may hika nga sila pero hindi naman nag-trigger. Ibig sabihin, hindi lumabas ng symptoms para magkaroon din siya ng hika. So, kaya nagiging parang hereditary. Pero actually, hindi naman siya hereditary talaga. So, ang mga karaniwang po talagang mga sakit sa baga ay transmitted or nakakahawa. Pero ito pong mga hereditary po na nabanggit niyo po na kunyari bronchial asthma po, may paraan pa ba para mawala ito? Kunyari ang isang bata ay meron nito. Paano po ba ito mawawala or maiiwasan? Siyempre, katulad na sinabi ko, may iwasan nga ito na hindi dapat mag-trigger ang hika. Ano yung mag-trigger? Halimbawa, sa pagkain, minsan may mga pagkain nakaka-trigger na pag-atake ng hika. O kaya naman, sa sobrang activities, pwede rin makapag-trigger ang isang bata na may hika. Pwede rin ganun. O kaya, kung halimbawa, meron siyang allergy, nakakapag-trigger din yung environment kasi yung mga dust, mga pollutants, o kaya yung mga aerosols, o kaya dust mites sa bahay, nakaka-trigger din yun na magkaroon ng atake ng hika. So, kaya kailangan, kung tayo ay may kasamang may hika sa bahay, minsan, kinoconsider natin yung mga nasa environment ng pasyente na may hika at saka kinoconsider natin yung mga pagkain din nila para hindi nga mag-trigger. Pero suma total, ang kailangan talaga ay kalusugin pa rin ang ating mga baga para wag mag-trigger itong mga sakit na to. Alright. So, ayan nga po yung mga katanungan natin tungkol sa mga sakit sa baga at kung paano ito may iwasan. So, para po ma-remind ang ating mga listeners, Dr. Nancy, ipaalala na lang po natin kung ano ba ang mga paraan para manatiling malusog ang ating lungs. Okay, so ano yung paraan? Simulan natin sa habits. So, yung habits natin, kasama yung tamang pagtulog, kasama yung tamang pagkain, kasama rin yung tamang activities. Iwas tayo sa mga bisyo,
lalo na yung sigarilyo, nakakasira din kasi yun sa baga. Lalo na yung may sakit po tayo sa mga matatanda na COPD ang tawag, na kapag ka ikaw ay sigarilyo ng sigarilyo, later on, masisira yung baga mo. So, other than that, syempre, kailangan uminom ng maraming tubig, uminom ng vitamins, makakatulong yun. At itigit sa lahat, kapag ka may sintomas na ubo at sipon na hindi na nawawala, agad-agad magpatingin sa doktor at magpakonsulta na para maagapan ang sakit, kung ano man yung sakit na nararamdaman mo. So, ayan, maraming salamat po, Dr. Nancy. Ano na lang po ang inyong huling mensahe para sa mga nakikinig sa ating ngayong umaga? Sa mga nakikinig po, kailangan po nating tandaan, lalo na ngayon po sa panahon ng pandemya, na ang unang-unang babantayan po natin ang ating kalusugan para po hindi tayo magkasakit. Dahil po uso ngayon yung COVID, isang sikat na sakit sa baga, lahat naman po tayo ay pinagpa-practice at parating pinagsasabihan na ang simple protection lang ay pagsuot ng mask. Matagal na po tayo dapat nagsusuot ng mask. Kapag tayo po ay may sakit, alam agad natin na kailangan natin mag-isolate. Hindi lang yan sa COVID, ganun din sa TB. Sa tuberculosis kasi, matagal na po yan. Meron sa Pilipinas, sa buong bansa, matagal na. Sobrang tagal na po yung tuberculosis. Pero hanggang ngayon, meron pa rin naman. Kasi nga, hindi na tayo nasanay na nakamas noon pa. So, lagi po natin tatandaan sa pag-ingat po na magkasakit tayo sa baga, sundin na lang po natin ang mga measures na simpleng pag-wear ng mask, social distancing, at saka yung mga face shield, face mask, yung lagi pinapaalala sa atin. So, ayan, maraming salamat muli kay Dr. Nancy Rose F. Labarete. So, maraming salamat po, Doktora, sa pag-unlock sa aming imbitasyon ngayong umaga. So, magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Alright, ayan na, pakinggan natin si Dr. Labarete patungkol at marami nga po siyang tinalakay patungkol sa lungman. So, magkakaroon din po tayo ng mas malawak na talakayan patungkol sa lungman at on Tuesday po, next week Tuesday po, at 3 p.m. ay makakasama din po natin sa ating media dialogue. Iniimbitahan po namin ang lahat na tumutok po sa ating media dialogue on Tuesday po next week. That is on August 17 at makakasama natin si Dr. Janice Alcala Arellano, ang head ng ating infectious disease cluster ng DOH Bicol CHD. Alright, so kanina napakinggan natin kay Dr. Labarete yung kung paano nakakahawa ang mga sakit sa lungs, kung paano ang transmission nito. Kaya ngayon ay mas magkakaroon tayo ng mas malawak na parang explanation sa kung paano natin maiwasan ang mga sakit na ito. Max, ano ba itong ating short video? Ayan, so dahil nga National Lung Month ngayon at alam naman natin na itong COVID-19 pandemic na ay may malaking epekto sa ating mga lungs at ini-encourage natin ang publiko na magsuot ng face mask at face shield. Sa video na ito ay i-explain ng ating kasamahan dito sa DOH Bicol CHD na si Dr. Monray Isaiah Mancilia kung bakit importante ang pagsuot ng face mask at face shield, lalong-lalo na ngayong may pandemic. So, siguro wag na po natin patagalin pa. Panoorin natin ang video ni Dr. Monray. Bakit kailangan sundin yung bida solusyon? Sinasabi natin lagi sa bida solusyon, bawal ang walang face mask, walang face shield. Pero, aminin po natin, yung mga face shield natin, madalas nilalagay natin yan sa tuktok ng ulo natin na nagiging siyang scalp shield at hindi na face shield. Kasi hindi naman natin alam kung bakit nga ba kailangan lagi yang nakaprotect sa mukha natin o pinoprotektahan niya lagi yung mukha natin, etc.
bawal po yung walang face mask at face shield. Ang reason po natin dyan, una, ganito. So, papasimplihin ko po yung discussion. Hopefully po, maintindihan po natin ng mas malalim. Kapag po umuubo tayo or bumabahing po tayo, meron pong lumalabas na parang mga fluid sa bibig natin, sa ilong natin. Yan, ganyan yung picture na pinapakita po sa baba. Para siyang nagsha-shower or parang nag-spray. Diba? Pag nagsispray ka ng alcohol mo, may gumagano na fluid. Ganon din kapag umuubo ka. So saan yan mapupunta? Maaring sa environment, mapunta yan sa table, mapunta sa ballpen, mapunta sa window, mapunta sa kausap mo. So paano mapoprotektahan yung taong kausap? So maari siyang mag-face mask. Tama po ba ako? Face mask. Ano yung mapoprotektahan na parte ng mukha ng face mask? Siyempre, yung ilong lang at yung inyong bahagi ng pisngi at yung inyong bibig. Enough na po ba yon? Hindi. Kasi maaari pang mapunta yung mga fluids na yon sa ating kilay, sa ating mata, sa ating noo, sa buhok, sa liig, etc. So, pag kinusot niyo po yung mata ninyo ng inyong kamay at kumain kayo, hindi kayo naghugas ng kamay, mapupunta pa din sa loob ng katawan ninyo yung ating mga virus at bacteria. Likewise, ano yung dapat magandang gawin para mas maprotektahan tayo? Eh di, dagdagan natin yung layer ng protection ng mukha natin. Okay? So, dapat lagi pong may face shield. So, by that, kaya po no, ang ina-advocate natin, bawal ang walang face mask at face shield. Kasi importante din po na may takip yung ating mga mata, okay? Yung the rest of our face para lubos yung protection natin laban dito sa mga maaring maibuga sa inyo kapag merong bumahing, umubo, or nakalutang lang dyan sa inyong ear. Okay? So, yun na ba yung gusto natin? Hindi. Hindi maaari po na yung isa lang ang naka-face mask at naka-face shield at yung isang tao, which is yung may COVID-19, ay walang suot ng face mask, face shield. Kasi kakalat pa rin yung symptoms doon. So ngayon po, ang ina-advocate talaga natin is dapat pareho naka-face mask man lang, okay, para protected. Hindi kapag suminga po siya, hindi nalalabas, mapupunta na lang sa loob na bahagi ng ating face mask at dagdag na protection yung mga face shields po natin. Okay? So also, kanina po, tinitingnan ko po kayo isa-isa sa video. Ino-observe ko po kung ano yung behavior ninyo, lalo na po yung mga taong nakamask. Okay? Yung mga tao pong nakamask, lagi, hinahawakan nila yung mask nila. Okay? Lagi niyong hinahawakan yung mask niyo. Na-observe ko po yun sa mga naka-on ang video. Nga lang, kung ganito po yung nangyayari, again, may suminga, merong nakalutang sa hangin na virus, edi mapupunta na yan dyan sa inyong mask. Tama po ba ako? Ngayon, pag hinawakan niyo yung mask po ninyo, malamang sa malamang yung virus na nasalo or na-absorb nung ating mask, mapupunta na yun sa kamay ninyo. Okay? So maaari nyo na ulit siyang ipanghawa. Kaya po, hindi po pwedeng hahawak-hawakan nyo yung mask ninyo every now and then. Okay? Mali po yun. Dapat ang hinahawakan lang po na bahagi ng mask is yung nakalagay dito sa inyo pong tenga at yung nandito lang po sa may ilong. Yun lang. Kapag hinawakan nyo na po ang ibang bahagi ng inyong mask, kailangan nyo na pong maghugas ng kamay or mag-alcohol-based hand rub. Lalo na po kapag after nyo gamitin yung face mask ninyo. Okay? Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon. At ayun nga po yung explanation ni Dr. Monray kung bakit nga ba importante ang pagsuot ng face mask at face shield, lalong-lalo na nga ay may COVID-19 sa hangin ngayong sa ating mundo ngayon na may pandemic. So kaya nga dahil sa face mask at face shield ay naiiwasan ang pag-transmit dahil nga ang COVID-19 ay natatransmit sa pamamagitan ng mga droplets mula sa ating mga ilong at bibig. So ayan, maraming salamat kay Dr. Monday sa kanyang naging explanation. At dagdag na kaalaman pa dahil nga ngayon ay National Adolescent Month. Mamaya pong 3 p.m. ay meron din po tayong media dialogue kung saan malalaman natin kung ano ang mga activities ng programang
adolescent program dito sa DOH Bicol CHD. So sa ating pagbabalik, alamin na natin kung anong ating mental health exercise ngayong umaga. Ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. At pagbabalik ang ating chikahang pangkalusugan for today. So dumako na po tayo sa ating mental health exercise, Mac. Ayan. So sa ating ang mental health exercise natin ngayong umaga ay meron muli tayo isang brain break tip. Ito nga po ang brain break tip na mula sa Department of Health. Kaya para sa ating brain break tip ngayong umaga, para mabigyan ng ating isip ng pahinga at hindi lubhang ma-stress, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkatiwalaang source tulad ng World Health Organization at ng Department of Health. Maglaan lamang ng regular na oras kung kailan magbabasa ng balita. Habang nakakabawas ng takot ang tamang impormasyon, nakaka-stress din ang masobrahan sa negatibong balita. Na-explain nga din po ito ni Ma'am Wendy sa ating programa noon na Kamusta Ka Uno Kita, kung saan pag nasobrahan na sa negative na news ay walang duda na nakakadulot ito ng stress sa ating katawan at sa ating isip. Kaya naman kung napapagod na kayo sa inyong mga nakikita online, lalong-lalo na hindi natin nakokontrol kung ano ang mga napopost ng ibang ating mga kaibigan, i-close lang muna natin ang ating mga cellphone at pagpahingahin ang ating mata, pati na rin ang ating mga isip. So, ganyan po lamang kasimple ang ating mental health tip ngayon ay magpahinga sa ating mga online sources at maniwala lamang sa mapagkakatiwalaang sources para hindi tayo madala ng mga fake information. So, yan lang ang ating mental health tip ngayong umaga. Alright, so meron po tayong short video showing how important mental health is. So, mental health is as important as our physical health. Sir, please play the video po. Ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuuang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health. Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself, bigyang oras ang sarili at mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak.
Maglaro muna ng paboritong games. Malaking tulong ang breathing exercises sa pagpapakalma at para maibsan ang ating pakiramdam. Matuto ring mag-set ng boundaries para sa iyong work-life balance. Matutong respeto ang work boundaries ng iyong mga katrabaho. Dahil sa pandemya ang ating kinakaharap, hindi mapigilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Kumusta mo na ba sina lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw o sino man sa iyong kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional, tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo, kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. So, ayan nga po ang ating mga naging mental health exercise ngayong umaga. So, kung may gusto naman po kayong makausap dahil gusto niyo ng tulong sa inyong mga mental health, meron po tayong mental health hotline dito sa DOHB called CHD. Maaari niyo po silang i-text o tawagan kung kayo ay nangangailangan ng tulong sa inyong mental health. Ang mga numbers po ng ating DOHB called CHD mental health hotline ay ang mga sumusunod po. 0933-827-5122. Ulitin ko po. 0933-827-5122. Meron din po tayong 0917-180-9068. Ulitin ko. 0917-180-9068. At meron isa pa po, 0917-529-5372. 0917-529-5372. Yan po ang ating mga numbers na ating mental health hotline dito sa DOHB called CHD. Alright, dahil binibigyan nga natin ng halagang ating mental health kasing bigyan po natin ng halaga katulad po ng ating physical health. Sa mga mayroon pong nararanasan or mga na-stress na at sa tingin nyo kailangan nyo ng makakausap, katulad po ng mga sinasabi ni Ma'am Wendy, huwag pong mag-atubili na maaari po kayong tumawag sa mga numerong binanggit ni Maxine o kaya maaari po kayong bumisita sa inyong rural health unit upang humingi ng tulong o kaya naman sa pinakamalapit na health facility po sa inyo. Ngayon nga po, magkakaroon pa rin po tayo ng isang breathing exercise para po magkaroon lamang tayo ng breather kasi masyado ng stressful ang mga nagaganap sa ating palibot dahil sa crisis na ating dinaranas. So, sir, kindly play po our breathing exercise for today at sa ating mga tagapakinig ay let us follow po sa ating try po natin na sundin yung mga sinasabi po dito sa video na ito. Sir? Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal.
Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakaka-distract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, sana sumabay ang ating mga tagapakinig sa ating breathing exercise na ito. Binibigyan nga natin ito ng halaga tulad ng mga sinasabi ni Ma'am Wendy, ating mental health program manager ng DOH Bicol sa ating nakaraang programa na Kumusta Ka Uron Kita, ay sabi niya ay kapag na-stress tayo ay always practice our breathing exercise. So kapag tayo ay halimbawa nasa isang stressful situation, i-practice natin ang ating sarili na huminga. Kahit ipikit ang mata, find a comfortable place, ilagay yung ating kamay sa ating lap, and then close your eyes and then breathe. Hold it for 8 seconds and then release. So yan po, simpleng bagay lamang, pero ito po ay makakatulong sa pag-relax po ng ating sarili. So that ends po our mental health exercise for today. At meron pa rin po tayong mga paalala, Max. Ayan, so ang ating mga paalala, meron po tayo palang pahabol na mga imbitasyon. Dahil nga ngayon ay National Hospital Week, ang ating mga health workers, mga nagtatrabaho sa hospital, ay inimbitahan po ng DOH Bicol CHD na makilahok sa mga activities na nakalaan ngayong buwan. Na mahanap po yan sa DOH Bicol CHD Facebook page. Ito ay mga series na mga webinar na inyong pwedeng salihan para madagdagan ang inyong mga kaalaman tungkol sa ating health system. At kanina nga ay nabanggit ko yung ating HACCP na 2021. Ngayon po ay meron tayong Regional HACCP na 2021 na virtual activity. Ngayong August 21, 2021, 1:30 p.m. po yan to 4 p.m. kung saan
may mga speaker po tayo na magbibigay ng kaalaman tungkol sa breastfeeding. Kasama din po dyan ang ating mga tatay. Kaya sa mga nanay at tatay na may mga chikiting na at nagpapasuso sa kanilang mga anak, ay makilahok po tayo sa ating regional hakab na 2021. Ngayon po yan na August 21, 2021. At syempre, ang ating walang sawang pinapaalala sa ating mga tagapakinig, ang laging sundin ang Bida Solution Plus. So, ano nga ba ang ating Bida Solution Plus? Ayan. So, letter B, bawal walang mask at face shield. I, sanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D, dumistansya na isang metro mula sa ibang tao. At A, alamin ang tamang impormasyon tungkol sa COVID-19. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. Yan po ay para sa proteksyon nating lahat laban sa COVID-19. Alright, thank you, Maxine. So yes, may mga events po tayong lined up for everyone, and I hope you find time po para mag-attend po sa mga event na ito. So that concludes our Chikahang Pangkalusugan for today. Again, I'm Joanna. Ako si Maxine. At kami ang naging lingkod ninyo sa araw na ito na nagpapaalala na lagi po nating sundin ang minimum public health standards. Magandang tanghali po sa lahat. Abangan ang susunod na Chikahang Pangkalusugan dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng